Cruz and family. Serging Impresi Enriquez and family. Ami Canlas. Micah Maureen, Mike at Michelle Canlas. Yes Vicar Group, Batch 79. Yama Shelo, Ruby Galicia. Beth and Rosalind Brosoto. Eloy Sacveto. Jim Kelly and Joby Habonillo. Jerry Matibag and family. Conchita C. Mrs. Josepa C. Nang and family. Mrs. Soledad Tan Nang and family. Para naman sa nagdiriwang na kaarawan na si Marieta Olivier. At para naman sa kahilingan ni Arthur and Janet and family. Maribel Pesa and family. Lindsay Maravilla. Leandro and Tessie Biscocho. Maria Belia and Jennifer Tortesilla. Alicia Digala and family. Para sa proteksyon sa COVID-19 ng nurse na si Pides Cueto. At yun din naman sa kapayapaan ng kaluluwa ni Benjamin, Edgardo, Apolonia at Ernesto. At sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga frontliners na patuloy na lumalaban at gumagamot sa mga COVID victims. Ang ating mga doktor, nurses, at lahat ng mga medical personnel, din ng mga sundalo at kapulisan, LGU, mga barangay officials at barangay health workers na sinusuong ang panganib para masigurong lahat tayo ay ligtas. Isama rin natin ang mga couriers, nagtitinda, mga communication companies at transportation groups para maghatid ng mga tulong at impormasyon. Din, isama din natin ang mga deboto ng Mahal na Birhen ng Kaysasay na nasa kanilang tahanan at nanonood sa ating live streaming sa Facebook. Maraming salamat po. Ang palagi ang panalangin sa Mahal na Birhen ng Kaysasay. Sa kanilang Ama at Anak at ng Espiritu Santo, o Birhen ng Kaysasay, takbuhan sa aming mga pangailangan, tanggulan at pagkapagsagalan laban sa mga kaaway, binigay ka sa amin ng iyong anak upang maging ina namin, at inaari po naman kami iyong mga anak upang imagan ang nakaraan. Panalangin mo po kami na magkaroon ng pang-unawa upang magalos ang kalooban ng Diyos, kay din ng pananampalataya upang magpahiluhod at magpaubaya sa iyong anak bilang mabubuti at masunurin mga anak mo at mga kapatid ni Jesus. Sa mga sandali ng aming kahinaan at kakulangan, tulungan mo po kami sa aming pangailangan at bigyan mo po ang aming kahilingan. Ang lahat ng ito ay pinaabot at pinagkakatiwala po namin sa iyo sapagkat nababatid po namin ay ikaw ang aming mabisang tagapamagitan sa iyong anak at Panginoon namin, si Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, panalangin kami kasalanan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, panalangin kami kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkasa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Heso Kristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taipin natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makakapit niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanaling upang sa masaya naming pagdiriwang at pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi nagmamali na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon at hindi na kikipo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang inyong hari. Siya ay mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinabi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balaban at sumakay si Jesus. Marami naglatag ng kanilang balaban sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok na Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazareth, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Para po sa ating pagdiriwang ngayon, linggo ng Palaspas, ating hilingin sa biyaya ng Diyos na maunawaan ang mensahe nito para sa ating lahat. Bagamat ito'y taong natin ginagawa, tayo nagdadala pa nga ng mga Palaspas na may maganda dito sa ating mga mahalagang puntos ng pag-unawa. Unang-una rito ay si Kristo inilarawan na siya'y malapit na sila sa Jerusalem. At pagdating doon sa buntok ng mga Olibo, kanyang pinauna ang kanyang 2 alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Pero kung ating papansinin, magandang maunawaan yung
eksena o yung lugar na sinasabing malapit na si Jesus, ang Jerusalem at ang bundok ng Olivo. Minsan ay kwento ko to sa dalawa kong kaibigan, ang kagandahan ng bundok ng Jerusalem, ang lungsod ng Jerusalem, at katapat nito ay ang bundok ng Olivo. Okay? Na sabi ko nga sa kanila, yung kagandahan ng kahulugan ng mga lugar. Ang Olivo sa ating sagisag ng kapayapaan. Kaya kung ito nakita sa kagat-kagat ng kalapati na Olivo, nagsagisag ito ng kapayapaan. Ang bundok naman o lusod ng Jerusalem, o lusod na yun, ay ang pangalan ay Jerusalem. Ang ibig sabihin naman ay City of Peace. The City of Peace. And yet Christ is on the Mount of Olives, saying that if you only knew who is here and where to find peace, not in the city of peace, but it is in me on the mountain of peace, or the symbol of peace. I am peace himself. Okay? So yun ang napakagandang paanyaya sa atin ng pagdiriwang na ito ng linggo ng Panispas. At dito yung kapayapaan sa ating Kristo ay nauunawaan hindi sa pagsakay niya sa isang kabayong pangdigma, kundi sa pagsakay sa isang bisira kasama kanyang inahing asno sa gisag ng kapapumbalaan. At kung ang hanap ng tao ay kapayapaan, hindi ito sa kisigang, yung kisig, kung hindi nandoon sa kababaan loob. No? At yun nga ang ating natunghayan. No, ito ay ating pag-inilayan pa mamaya patuloy sa ating banal na pagdiriwang. Kaya tayo magsitayo, mga mahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang tayo pumasok sa kanyang dambana, sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Ibukas ninyo ang pintuan ng templo ng galanginan nang mapasok matuluyan ditong haring matagumpay, taglay ang kadakilaan, sinong haring nagtagumpay. Ang sa atin ay dumadalaw, Panginoon ang pangalan, siya ay makapangyarihan, dumarating ngayong tunay. Manalangin tayo. Panalangin makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas namin na hindi iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kantin, ang kanyang ilirang pagkamatiising at ang pakikisalo sa patubuhay niyang malindig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagi kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pag-unawa. Hindi ako naghihimagsik, ni tumatalikod sa kanya. Hindi ako tumututol ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din, nang luran nila ako sa mukha. Ang mga pagdudustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo
Diyos ko, bakit mo naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit mo naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makikita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aking pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay at paa ko, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit mo naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo kong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit mo ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y inihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit mo naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging isang tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Arapat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupay, maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus kay na nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga pinaparatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, daputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sinong ibig ninyong palayain ko, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi ay pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao naman ay sinusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus.
Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumugot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalayan niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nakatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Pinubaran nila siya at sinuutan isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinagluluhan, kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghahampas sa ulo. At matapos utyain, inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang pook ng bumo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang may pako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya ay bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatamupang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Tinutyari siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sinabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili ay di mailigtas. Di ba siya hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya, siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inilabos tali siya ng tulisang ipinako na kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip sa kanya. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sinigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagpitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus na maramdaman nilang ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Ito, tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila.
ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. Malamang sa pagkakataong ito, marami ang nalulungkot at nanghihinayang dahil para sa ating lahat, napakaganda ng pagdiriwang na ito ng linggo ng Palaspas dahil tayong lahat ay nagtitipon ng napakarami upang dalahin ang ating Palaspas at ito'y magbindisyonan sa pagdiriwang ng banal na misa. Merong medyo mababaw ang pag-unawa, merong malalim ang pag-unawa sa pagdiriwang. Pero mahalaga ay ang kanyang presensya na nandoon at naririgula ang unang pangyayari, ang kauna-unahang linggo ng Palaspas. Na nandoon ay si Kristo ay matagumpay na pumasok. No? Kaya naman kahit itong ating katatayuan, tayo pa rin ay magsaya. No? Bagamat tayo marahil ay nakikiisa sa pagdiriwang sa pamagitan na lamang ng panonood sa TV kaya, no? O saan mang pamamaraan, ngunit hindi tayo makapunta ng sa ating pisikal na katatayuan. Ang mahalaga ay ating naunawaan ang ating pinagdiriwang. Gaya na aking nasabi kanina, napakaganda ng tagpo na si Kristo ay nasa bundok ng Olibo, nakatanaw sa lungsod ng Jerusalem. At sabi niya, bababa tayo doon. Papasok tayo sa lungsod ng Jerusalem. Okay? Upang ipaunawa sa lahat, na ang lungsod ng kapayapaan ay makatatagpulang ng kapayapaan kapag nandoon ang presensya ng prinsipe ng kapayapaan, si Kristo. Okay? At the same time, pinapahid din doon sa ating unang nagbasa o mabuting balita na nagdoon muna siya nagpakita sa bundok ng Olivo. Okay? City of Peace on the mountain that symbolizes peace. And the real peace is there. Now we'll be walking from the Mount of Olive to the City of Peace. Okay? Napakaganda itong pagkakataon para tayo anayahan sa ating pag-inilay sa linggong ito ng linggo ng Palaspas na tayo pa rin ay maglakbay sa buhay na mapayapa. Dahil hindi lang tagay natin ng mga simbolo ng kapayapaan, ang mahalagay sinasamahan tayo at inanya ni Kristo at maglakbay tayo tungo sa kapayapaan. Kaya tayo matuwa pa rin. Bagamat isip natin, Father, paano po ba kami matutuwa sa linggo ng Palaspas na masaya ang umpisa at ang mabuting balita, pero yung pangalawang mabuting balita ay tungkol na sa kanya pagkapakasakit na. Ang hirap noon unawain. No? Pero atin namang nakikita at tayo tinuturuan ng nangyayari na maunawaan ang tunay na kagalakan at paanyaya ng katapangan na sumama pa rin tayo sa paglalakbay ni Jesus tungo sa kanyang pagkapakasakit, pagkamatay, ngunit kahanto sa kanyang muling pagkabuhay. At ano ang mahalaga doon? Bagamat ang paanyaya ay samahan siya sa pagkapakasakit. Gusto totoo naman, tayong lahat ng tao, wala nakakalibre sa maraming sakit o sakit. At ngayon nga ito ang ating karanasan. We are all in pain, in different understanding of the word. No? Ang iba talaga ay may sakit. Hirap na hirap talaga. Ang iba naman ay nasasaktan sa nangyayari. Every one of us, walang makatatanggi na walang masayang-masaya sa pagkakataong ito na tayo walang ginagawa. Lahat tayo ay nasasaktan. Lahat tayo ay nasasaktan. Pero ang iba ay sa pagkakaranas ng ganito, ang iba parang malapit na mabigo, pero ang iba naman ay naghihinanakit, ang iba naman ay maniwala lang siguro, dahil hindi alam po anong gagawin ng reaction. Iba-iba ang ating saloobin. Pero sa mabuting balitang ating narinig sa linggo ito ng Palaspas, sa pagkapakasakit ng ating Panginoong Yesu Kristo, tinuturuan tayong unawain
salitang pagkapakasakit o ang pagkaranas ng sakit o pasakit. At ito'y nakikita ang kanyang kabuluhan, hindi sapagkat makabuluhan ay ikay masaktan upang ikay matuto. O kaya na may makabuluhan na may masaktan para tayo ay matuto sa kanyang karanasan. Hindi. Ang mahalagay ang ating pag-iisa sa sakit. Okay? Ating tinatawag ngayong ginawa sa ating Kristo na kung ano man ang karanasan ng tao maliban sa kasalanan ay tinungo ni Kristo gaya ng ating narinig sa ikalawang pagbasa. Kung tinaunawaan na hindi problema ang makaranas ng sakit, pagkapakasakit, kundi may problema ay hindi mo makita ito sa pagtanaw at pagkaunawa ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ay anak ng Diyos. At hindi niya kailangan magpakasakit. Pero inako niya ang sakit at sakit ng tao. Bagamat hindi niya ito kailangan gawin. Isang paanyaya na ating makita na ano man ang ating karasan ngayon, ang malagay ang ating pagkaisa kay Kristo na ginawa ang lahat ng ito alang-alang sa atin. Okay? It is not His to suffer. It is ours to suffer. Because we are the ones who sin against God and against each other. So atin ang sakit at pagkapakasakit. Atin mo. Pero tayo sinamahan doon ni Jesus. Kaya doon natin nakikita ang kabuluhan at kahulugan ng pagkapakasakit. Maging ito may ating mismong karanasan o karanasan ng ating kapwa. Ang ating pagkaisa sa ginawang pagkaisa sa atin ni Kristo. Okay? Pangalawa ay hindi makabuluhan o walang kabuluhan ang lahat ng ito. Yung tinuunawain ang dahilan kung bakit si Kristo na anak ng Diyos natiwasay sa piling ng kanyang kaluwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo ay pumunta pa sa ating daigdig. Mahalaga yun. At siya ay ang dahilan niya iisa dahil sa pag-ibig niya sa kalooban ng Diyos o pag-ibig niya sa Diyos at sa kanyang kalooban at ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Dala-dala ang Espiritu ng pag-ibig. Okay? Yun ang mahalaga. Not only to suffer with Christ, but to embrace the reason for the suffering of Christ. And that is no other than because of love. Okay? Ngayon tayo ay nakakarasan, hindi maitatanging pagpapakasakit. Ating mismo ang sakit ng ating kapwa. Pero sana ang mahalagay ang ating maunawakan ang ginawa ni Jesus. Mula sa kanyang kapayapaan bilang anak ng Diyos. Siya'y nagpakababa at naging kaisa natin ng mga tao upang tayo samahan sa ating pagkapakasakit at hirap hanggang ito'y umabot sa kanyang kamatayan upang ibadama sa atin ang kanyang pag-ibig. Sana nga sa ating paghihirap na ito na ating naranasan na hindi na alam kung hanggang saan ba ito. Kaya nasasabing baka naman ito hanggang April 14 na lang. Pero ngayon ay pinag-diskusyon ng pamabuti kung ito'y mag-extend pa o hindi. Okay? Pero ang maliwanag dito, the pain will remain. The pain will remain. Hindi ito basta-basta maaalis. Lagi ito nandoon. Ang mahalaga, ang ating pagkaisa sa sakit ng mga nagtulusa. At ang ating dahilan kung bakit tayo nakikiisa ay sapagkat gaya ng pagmamahal sa atin ng Kristo, ito rin ang ating nais paabot sa ating kapwa. Kaya tayong matuwa, tayong magsaya pa rin sa gitna ng pagkapakasakit, alam natin na meron isang nagmamahal sa atin. At sa kanyang paglalakbay sa pagkapakasakit para sa ating lahat, samahan din natin ang ating kapwa sa kanilang sakit sapagkat nais natin din maging daan ng pag-ibig ni Jesus para sa bawat isa. Sana nga po sa inyong pag-uwi mamaya at sa inyong pong pagdiriwang ng banal na misa sa inyong mga tahanan. Every time that you look at each other, you always see the love of Christ
in them and His love for you at the same time. Upang sa ganun, whatever pains that they may be experiencing, the pain that you have in life, you will always remember that there is still peace and there should be still peace in us because God, through Christ, loves us. And He is one in our pain and He will do His part to overcome all this and bring us to His glory. Sa liyong ito ng ating pagninilay, tayo po'y magsitayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanakaw sa inaroroonan ng mga lima. Ang ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naruruklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parilito at hulukong sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsapit ng mahal na araw, buuso na ba tayong panalangin sa Diyos Ama na siyang nagkaloob sa atin ng kaligtasan at ating sabihin sa pamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami ating pumulitin. Sa pamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Maging gabay nawa natin ang simbahan sa pagtahak sa daan ng kabutihan at katotohanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ang tagapagligtas ng mga napapalayo sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinalimutan at iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw na ba ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa? Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Ito ang hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Mapuri-puri ka, Diyos, sa manlilikha sa salibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay. Nasa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ako ang may kakain na iyon at kailan. Puri-puri ka, Diyos, sa manlilikha sa salibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako ang may kakain na iyon at kailan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo naman ang Panginoon ang pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan niya at karangalan sa ating Panginoon sa buong sambayan ng banal. Ang manaming lumikha, patundanan sa pagkapakasakit na iyong bugtong na anak, sumasa amin nawa ang iyong pagkapaunlak na di makakamit ng lahat ng aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, Hallelujah. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat niya siya ay kasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niya kami ay palayain sa kamatayang kinasuuman namin. Kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang banal na po ay kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong pangalan, ang langit ko ay nagpupugas sa iyong kadakilaan. Hinanakila ng lahat ng Panginoon. Siya na ulas sa sulat sa pilay ng kadapat. Nakaraang siya. Ang maraming banal, dapat ang purihin ng lahat ng kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak at na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito namin ilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos sa pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati ngayon, binigay sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin na ito at kainin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, hindi ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabigan, kaya bilang pasasalamat ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayin mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Basdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan na laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang mga handog na ito ng aming pagkipagkasundo sa iyo ay pagbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kaisa ng iyong lingkod si Papa Francisco, ang aming Obispo si Gilbert, ang lahat ng mga obispo at buong kaparian,
at ng iyong pinili sa bayanan. Digin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Ama, na maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay na pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningan na walang mali sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Taglay ang ating kagalak na si Kristo ay ating pusong loob na pinatutuloy. Taglay ang kapayapaan sa ating pagkatao, ating awiting ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yeso Kristo. Sa kanyang kapayapaan at pamagyarihan at ang kamulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunay mo ang aming pananampalataya at walang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Yan po ang bigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, alis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, alis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, alis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, na patuloy na kanya sa atin na ating maunawaan
na tunay na mayroong lusod ng kapayapaan. At ito'y kung nandoon siya, ang ating Panginoong Kristo. Every place that we go is a place of peace as long as we have Christ with us. At ito kanyang pinapaalas sa atin ngayon sa ating pagdiriwang ng linggo ng Palaspas na sa gitna ng ating pagkaramdam na parang malayo sa ating kapayapaan. Pinapaalas sa atin na hindi ito totoo. Siya'y ating kapiling at talagang ating kapayapaan, hindi lamang sa ating kapaligiran, kundi lalo higit sa ating kalooban. Ito rin si Kristo nag-aalis ng mga kasalanan sa lupitan, mga palad ang inangayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, ano ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo? Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. The act of the spiritual communion. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at nga nasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sadaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ang naming pagmahal, ngayong kami ay pinapatsalo mo sa banal na pakikinabang, kami ay iyong pinalimon ng may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami ay makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Oratio Imparata, Defensis, laban sa coronavirus. Ang manaming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kaming inyong laging iingatan, lalo na sa panahon ito ng COVID-19. Pakigawaan po ng paraan na kami ay maligtas, pagalingin po ninyo ang mga meron nito.
Patabayan ninyo ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ng sanhi at lunas nito. Mapungo nawa ang aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong nawa sa kami sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami sa inyo ng mahal na ina, bira ng kay Sasay, ni San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calunsod, Venerable Alfredo Obiar, at lahat ng mga banal sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, at sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Inyo po ang inyong ulo at hingin ang pagkapala ng Diyos. Ang Diyos ang mga maawain na nagkaroon sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya naman magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa kapwa, sa Kanya at sa inyong kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo ay huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagkapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo nawa ay makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at kapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ihandog na ang banal na misa, nawa ang aral ni Kristo tungkol sa kapayapaan sa gitna ng mga karanasan ay tunay sapagkat siya'y kapiling lagi natin.